Cecilia. So update po natin mga boss. Ganda pa. Ganda na. Nakakapasok yung hangin kapag direkta mo na. At mag-inquire na rin po kayo kung magkano yan. So sesend ko na lang kay madam yung estimation. Project for all out to pay. Good morning. Good morning mga boss. So, update lang po natin yung project dito sa Santa Ynez, modular kitchen cabinet, TV console, tsaka partition. Ayan. Gusto nyo i-banded na. Ayan no. Katak. Okay. So may space kayo May space kayong konti. May space. Hindi naka 45 talaga. May konti kayong space. Ayun no. Hindi na yung talmag. Hindi, kulang yung ano ninyo. Bawasan nyo pa ng konti ito. Itong guide ninyo. Gusto pa natin konti. Space. Tignan yung tapos natin kanina. May ano yan. May nga yan. Tignan nyo. Okay pa ako sige. Dami. Okay pa. Ada karute ano na. Tignan nyo doon. Ito may problema din. Ayan o. Baglang naitalmag siguro at tabog. Hindi naka 45. May space lang konti. I-in mo hindi. Kasi babaw. Ulit natin. Ganyan na, huwag mo nang palitan. Yan na. I-in mo lang siya, i-galaw mo lang siya pag sinubo natin. Baka, paangat. Ayun, ganyan dapat. Okay. So sa may TV console kasi mga boss, dapat naka 45 lahat ng kantuhan niya. Okay, sa Santa Ynez Santa Ynez project kay Ma'am Jilin Millet. Punta pa nga pala tayo dun sa Matubog project kay Ma'am Cecilia Baccini, yung bahay nila. I-update po natin. Tapos punta rin po tayo ng Anuling project. Tapos yung mga artist natin kahapon galing dito. Inayos itong mga bonsai. So ayun pangalawang latag. Ito isang latag pa lang ito, pang isang latag. Ganda na ito. Ganda na ito pag natapos. Alam, medyo matagal-tagal pa, mga 5 years. Maganda na yan. Tapos ito yung iba, nice nila. Ayan na.
Okay, so tara. Punta tayo ng ano mga boss. Punta tayo ng Kamiling project. So tara. Okay, papunta na pa tayo sa Matubog. Ayan, oh. Shout out kay Kuya Eric Tomas. Uncle Eric pala. Ayan. So galing US. So may pasalubong po tayo sa kanya. Ganda. Oh, may tag pa, oh. May tag. Tingnan mo yung tag niya. Baka mahal naman yung bili niya. Ay wala. Wala ko may may ano pa. Nike mga boss. Ayan, shoutout kay Kuya Eric Tomas. So tayo rin po yung gumawa ng bahay nila. So dumating po siya galing US. Okay. So tara. Okay, dito na tayo mga boss. Matubog project. So update po natin mga boss. Ayan, shoutout kay Ma'am Cecilia Bacchini, kay Ma'am Yoli, tsaka kay Ma'am Isabel. Shoutout. Update po natin. Update po natin mga boss. Hello madam. Okay. So ayan. Ano na rin itong mga bintana para bumagay doon sa ano mga boss, sa bahay natin. So kasi medyo oldie na kasi yung mga design niya, mga traditional na design ng bintana. So medyo ano natin, isunod natin sa uso. So ayan, padami yung naging project natin dito kay Ma'am Cecilia. Dati ceiling lang, tapos extension, tapos pinalipat yung Puso Negro, tapos pati tiles na, tapos pintura. So ayun, dumami na, pati spandrel, gutter. Ayan, so yan na po yung mga ginawa natin dito sa bahay nila Ma'am Cecilia. So update po natin mga boss. Update po natin. Okay, so ayan, no. So ito na mga pintuan para sa kwarto. Mga plus door natin. Oops, girl pa eh. Sige. So pati yung CR ayusin natin po natin. So nag-umpisa na rin sila mag-tiles. So dito nakapag-tiles na. Tapos dito, ayan. Tapos doon wala nang tiles dito. So ano na lang po to, yung in-stamp na lang natin. Stamp. Tapos dito, concrete na countertop na yung usapan namin dito. Tapos ano lang yung tignan lang po natin. So dito naman na ano na po rito, nalagyan na ng tiles. So ino na po namin yung mga kwarto. Pati dito. Okay na rito. So grout na lang, tapos pintura. So yun na lang. Nalang gumaganda tong bahay ni Ma'am Cecilia. Ikot nga tayo. Morning, madam. Good morning po. So dito, ayun. Tapos na rin dito. So bubutasan na lang namin dito yung, ay meron na pala doon. Yung usok kasi nito doon nalalabas doon sa likod nito. So may butas na po yun doon banda.
Pag, so may ganito rin po dun sa second project. So may ganyan din po siya, pero yung ginawa natin doon, pag ganito naman, pag ganyan yung gagawin doon. So pupunta po tayo doon mamaya. So okay na rito. So nilagyan din natin ng concrete blocks para medyo maliwanag pag nagluluto sila rito. Saan yan? Saan ka skim coat yan? Sige, sige. Okay na. So install na lang ito. Yung iba na install na. So flat lang po dito sa may extension. Ginawa natin. Ay, sorry. So dito nakakapag-skin coat na po tayo. Okay. Tinanggal na po yung mga tiles dito. So papalitan na po natin. Tapos yung natin, pinalitan nyo na rin yung layout ng mga tubo. Pabuksan na natin yung ilaw. Ay, wala. Nakapatay? Nakapatay? Buksan natin. So medyo maliwanag lang kaya hindi masyado nakikita. Mas dito. Ayun. Okay na. Ayun. Ayun. Okay, ganda na Saan ka pa? Ganda na. Buksan natin dito sa kabila. Okay. Dito naman. Para makita nila Ma'am Cecil. So, tatlong kulay po rin to. 3-way tricolor. At itong pin light. Ganda na iayos na lang yung doon. Yung ilaw. Hindi pa masyadong nakayos. So minsanan na lang yan pag magpipinising tayo. At least nilagay ng mga ilaw na itesting na po natin. Okay, so ito naman yung labasan ng usok dun sa kanina sa lutuan natin. So dun sa lalabas. Ayan. Dumiretso siya doon, tapos doon ang labasan niya. Natin na makikita natin. Yun. Ito siya. Okay, gumaganda na po siya mga boss. So makikita nyo dun sa unang video natin, ganito rin mga bintana nito.
So pinalitan na po natin, papalitan na po. So ayan, ganda na. So mas maganda sana na naman kung mapalitan ito tsaka yun. Yun lang, kaya lang medyo magastos na. Marami na tayong papalitan. Kung mapalitan itong nasa harap, kahit ito lang sana yung mapalitan, at least pag nakita ng mga magandang tignan. Tapos kahit doon sa side hindi na, kahit hindi na palitan. Kaya lang pumunta ako dito sa side, may sira na rin pala yung mga bintana rito. Ayun mabasag na rin, so kailangan na rin palitan. Siyempre kung papalitan mo to, papalitan na rin yan. Ayun na, ang dami ng gastos nila madam. So hindi kasi may iwasan na gagastos pag magpapalit tayo. Siyempre lahat ng gagawin natin dito may bayad. So yun lang, medyo lang, magastos lang talaga magpabahay mga boss. So ito kung kukumpara mo naman dito sa mga sliding na ginagawa natin, yung kinakabit natin mga boss, mas mahal itong mga ganito, mga traditional. So puro bakal kasi ito mga boss tapos makikita nyo may mga design pa. So mas mahal ito kung ikukumpara mo dun sa mga sliding. So ayan, so mas matrabaho din ito kung ikukumpara mo dun. Pero ang kainaman na ito dito sa dating mga ginagawa nila, may kasama naman siyang security grill. Ayan, may kasama na siyang ganun. Yun ang mainam. Tapos ang mainam naman sa mga traditional na bintana, pag binuksan mong ganyan, makakapasok yung hangin. So pag binuksan mo, makakapasok siya. Hindi gaya nung sliding, pag binuksan mo, isang side lang yung pwedeng pasukan ng hangin. Ito pwedeng dalawang side. So yan, so buo siya na mapasukan ng hangin. Pero sa naman, kung sa kagandahan lang, tsaka kung saan kayo makakamura, mas mura pa rin doon sa sliding. Makakamura kayo doon. Tapos mas maganda pa sa tingnan. Siyempre nag-iba na rin kasi yung mga design ng mga bintana ngayon. So yun lang, pinaliwanag ko lang mga boss. So maganda rin naman siya. Maganda rin po siya. Kung iano mo noon yung mga bahay noon, talagang maganda rin po siya. So ganyan po kasi yung uso noon. Siyempre ngayon iba na rin yung mga uso mga bintana ngayon. So yung karaniwang ginagawa na bahay na ngayon, puro sliding na. Tapos awning, yan. So pinakamarami yung mga sliding. So ito lang muna yung gagawin natin. Tapos tiles. Tapos dito sa kusina, medyo maingay lang mga boss. Gawin man. Pasensya lang, medyo maingay. Pasensya lang kayo mga boss. Tapos dito sa may kitchen cabinet, ibabalik natin yung hanging cabinet na dating nandito. Yung mga nandito dati, ilalagay na po rito. Tapos dito, wala pa kaming usapan dito sa baba. So ganun lang. Ito po yung kitchen natin. Tapos lutuan, pugon, tapos yung labahan. Medyo maingay mga boss. Okay, so ayan na mga boss. Punta naman tayo sa kabila. Sige Uncle, palagpay. Oy, adaman natin kuwadan ha, libre nga kuwadan. Ini. Kiton tayo man. Oh, gaya masan. Press na press. Oh, nabiyag pa ini. Buhay pa mga boss. Adi ko rin bilag ko gaya. May na naman yung mga tropa oh.
Meron na naman silang ulam. Sangka pa. Thank you, Uncle, ah. Oy. Oh, gaya mas tibiyag na to yan. Baka matida palpasan natin, Uncle. Bukas na nga i-spill diyo. Nagbigay pa ng manok daw si Uncle kahapon. Ang mahirap dyan mga boss, baka hindi nila tapusin na itong project. Baka gusto na nilang tumira rito. Oh, ayan oh. Salamat, Uncle, ah. Ayan. Awan, Uncle. So ayan, makakatibid sila. Oh. Ayan, bait talaga ni Uncle, eh. Yun lang ang problema rito. Baka ano ng mga tropa, ayaw na nilang baka ayaw na nilang tapusin yung project natin. Kasi daming binibigay ng Uncle dito. Tapos nagbigay ng manok. Tapos mga isda. So lagi siya nagbibigay rito. Simula nung inumpisan namin itong project, lagi siya nagbibigay ng mga pang-ulam ng tropa. So ayan, maraming salamat kay Uncle. So tara, punta tayo sa Anuling project. Ayun, shoutout nga pala kay Ma'am Risa Bautista Agustin. Trisha Agustin Las Piñas. So yun ang pupunta natin, tsaka kay Ma'am Maribel Bautista Las Piñas. Okay, dito na po tayo sa Anuling second. So Anuling third yung nilalagay ko. Anuling second lang pala. Shoutout kay Ma'am Trisha tsaka kay Ma'am Maribel. Okay, update lang po tayo dito mga boss. Okay. So ayan, inaayos na po nila dun sa taas. So ano lang po yan, mag-stamp lang po sila dun sa taas mga boss. So ito na po yung natin, service area. So tubular lang po siya, tapos yung wall niya yun mga boss, tubular, tapos steel matting. So yun lang po yung para presko. Tapos doon po yung pugon na gagawin natin. So parang doon sa pinanggalingan natin kanina. Pero ito paano naman siya, pahaba, ay paano ba yun, ano na yun, yung pa ganito naman siya, hindi yung pa ganito, tawag doon sa tawag na to, basta yun na yun. So basta yun na yun mga boss. So ang project pala natin dito, yung itong extension, siyempre matatalisan yan, tapos ito siyempre itong lahat niya na ito, tapos itong service area, tapos dun sa roof deck. So malalagyan rin po ng ilaw. Pupunta po tayo mamaya doon. So dito muna tayo sa baba, update natin. Good morning. Okay. So dito, concrete countertop din yung ilalagay natin dito mga boss. Concrete countertop hanggang doon. So dito na kasi ilalagay yung gas range dito sa loob, ililipat na po dito. Tapos aluminum na lang siguro yung nilalagay natin dyan para dyan sa baba. Ito kasi yung dirty kitchen nila. So yan, pinipintaran na rin po natin yung mga trusses nya. So GI po yan, pero pinuntaran pa rin namin lahat kahit GI para sigurado. So pakita ko na rin dito sa screen yung perspective na ito mga boss. So, ganyan pa yung mangyayari dyan pag natapos. Tapos doon sa likod, hindi na po namin ginawa ng perspective yun, pero ganun pa yung mangyayari dyan. Ang sinabi ko kanina. So tara doon sa taas. Tapos dito pa, ang isa pang gagawin natin dito, ito. Tapos yung polycarbonate doon, papalitan pa po natin yan. So punta po tayo sa taas, i-update natin.
na tayo. May tao naman doon sa taas. Hello, madam. Paano? Lagi naman may tatlo naman doon. Sundan namin yung mga tao natin. Tapos yung mga CR pa pala na ito mga boss, ayusin natin. Ito sapato na ayusin natin. So tatanggalin natin yan, tapos waterproofing tayo, tapos tiles. Tapos ito papalitan po natin to, itong polycarbonate. Ayan. So ayan na mga boss, nag-stamp na po tayo rito. Okay. So ito po yung pinabricate namin na ano, pang stamp dito. Stamp namin. Waterproofing na rin to. So makikita nyo dun sa mga last video natin. So ito po yung talagang ano, isang problema nila madam noon, na may mga crack yung ano niya. So itong waterproofing dito, so okay na to mga boss. Nag-leak test na rin po tayo. Tapos yung nilagay natin dito membrane, tapos meron pa pong nilagay si architect na para sa top ano niya, top coat niya, para pang sure. So pinakita ko na rin yung mga yung FB page niya. So pakita ko ulit dito mga boss kung sino po yung nag waterproofing dito ng membrane. So pakita ko dyan sa screen. So pamangkin ko po siya, architect. So yan po yung isang specialist niya, yung pagano sa waterproofing na gamit yung membrane natin saka torques. Tapos nakabase po siya sa Magalang, Pampanga. So kontakin nyo na lang po siya para kung gusto nyo mag waterproofing, kontakin nyo lang po siya. At mag-inquire na rin po kayo kung magkano yung magagastos ninyo. So sila na po yung ano namin dito, kinuha namin dito kasi sila po yung espesyalista para dito sa membrane. So malalagyan pa po ito ng ano, mga ilaw sa mga poste. So punta naman tayo sa baba. Tapos ito pala, ito yung papalitan. So yung lalagyan natin dyan, yung mas maganda dyan. So yung mga ganito kasi nasa 1 year lang yata, masisira na. Madaling kasi masira yan, parang whopper. Hindi katulad nung ilalagay natin na solid po siya, nasa 3mm. So meron pang mas makapal po doon. Siyempre mas makapal, mas mahal. So yan po yung mga ano yan. So dun sa bahay ganun din yung nilagay ko, pero yung nilagay ko sa bahay 3mm, so ilang taon na rin, hindi pa naman siya nasira. Siyempre mas maganda pa rin kung mas makapal. Yan lang, kaya yun lang sabi ko, mas mahal nga lang. Okay, so dito yung pugon mga boss. So yun po yung labasan ng usok. So pag ganito naman siya, ayan, yung sa may ano rin naman pahaba, ito naman ganito mga paganyan naman. Ayan. Tapos yung isang gagawin pa natin dito mga boss, yung modular kitchen cabinet dito sa loob. So tatanggalin na po lahat yon, yung mga kitchen ano nila dyan, countertop, pati yung hanging cabinet. So hindi na natin papasukin mga boss, pakita ko lang sa susunod na video. So papalitan na po yun ng modular kitchen cabinet. So na-drawing ko na rin, so sesend ko na lang kay madam yung estimation natin para dun. Shoutout ulit kay ma'am Tricia Agustin Las Piñas. Okay.
pang ano, para dito lang kami maghahalo, tapos hilahin na lang nila dun sa taas. Ano? Okay. Okay, so sa amin pala mga boss, gumagawa rin kami ng ano, structural hanggang finishing. So pwede rin kaming mag-design ng bahay ninyo, tapos kami na rin mag-build ng bahay ninyo. So hindi lang puro repair yung ginagawa natin. So makikita nyo naman dun sa mga video natin, meron tayong mga house project. So Aguilar project, ayan. So marami na rin tayong nagawang structural hanggang finishing. So ano natin, tayo yung nag-design, tapos tayo na rin nag-build ng mga bahay. So pati noon medyo nagano lang ako noon, naglaylo sa pagbibuild. Ngayon tumatanggap na naman po ako ng buong project, design hanggang sa pagbuild ng bahay. So meron po tayong naging project sa Paniki Tarlac, Malasigi Tarlac project, tapos Malacampa project. So puro layout to finish po yun. Tapos doon sa kuya ko, yung ginawa nating bahay doon, renovation. So tayo rin ang nag-design nun. So siyempre pati na rin yung bahay ko, ako na rin nag-design, tapos ako na rin kami na rin yung nag-build. So ayan, kung gusto niyo magpagawa, so hindi lang po kami sa renovation tsaka mga extension. Okay, so mas maganda kasi kung sa simula pa lang kami na yung gagawa, para wala nang tayong maiwasan na mga repair. So ganyan, kasi bago kami mag-build, siyempre mayroon po kaming ipopropose na mga perspective, tapos planong bahay, tapos estimation. So yan lang, mag-PM lang po kayo rito kung interesado po kayong magpa-build ng bahay. Okay, tara na rin mga boss, uwi na tayo. Sige, palakpay. Sige. Sila architect, mamayang hapon pa pupunta rito. Tapos si architect Ian yung tumitingin dito mga boss. Tapos dun sa kabila si architect Oliver naman. So tara, maaga po tayong uwi ngayon kasi may gagawin pa po tayo sa bahay. Mag-drawing naman tayo. Drawing, tapos payday. Kailangan natin asikasohin yung mga pasahod ng mga tropa. Let's go. Okay, dito na tayo sa bahay. So nag-tricycle na lang po tayo. So pinawasin ko po yung sasakyan natin, si Mac Ranger, kay Kuya Aris doon sa pesto niya, sa car wash niya. So dito lang naman tayo sa bahay ngayon. Kailangan natin itim to para hindi mamatay. Medyo maselan kasi itong lagundi. May bonsai ka na, meron ka pang gamot, double purpose. So konti lang nagbubonsai ng mga lagundi, yung iba hindi nila alam yung technique na ito. Ang technique kasi nito, dapat lagi mong natitriman para hindi mamatay yung mga sanga. Pag hinayan mong mag-weld ito, mamatay na, titigas na yung mga sanga niya. So dapat lagi mong titiman. So medyo tinamad na ako mag-wirings, so ako yung nagwa-wire na ito Pero yung ibang bonsai ko na pinanglalaban ko, meron akong taga wire. Okay, medyo mainit. Yan, timan mo ng ganyan.
Mabilis lang kasi ano to mga boss. Kasi mabilis lang lumago yung mga dahon niya. Kaya dapat nababantayan mo talaga. So ganun din naman dun sa mga ibang ibang bonsai, ibang puno. So pag hinayaan mo yung dahon niya na lumalaki, hindi mo titiman, papangit. So kailangan mo talaga na alagaan, mga bantayan itong alaga ninyo, mga bonsai ninyo. Dapat lagi mo siyang naalagaan. Ano, pag hinayaan mo lang dyan na didiligan mo lang, hindi gaganda yan. Dapat pagtuunan mo rin ng pansin. Wala rin ng stress ito mga boss stress reliever. Pero pag marami na, may stress ka na, lalo ka na may stress kasi isipin mo yung dami ng gagawin mo. Muntikan na hulog. Okay na. Okay na. Ang ganda na. Lagundi. Hindi mo kalain nagaganda rin pala yung lagundi. Okay na. Ito yung susunod. Lagundi. Puro lagundi. Pag titiman mo to, kakapal siya pag lagi mo siyang titiman, tapos lilit yung mga dahon niya. So dapat trim ka lang ng trim.